Mayong buntag mga kabrigada, kininusabay ni Walagad, Brigada Carlo Guzman Duga-Duga. Mayong buntag kaniyong tanan Suksargin, Mindanao, kininyong kabrigada Val. Gilaran nining adlaw Martes, September 7, tuig 2021. Manghinaot kami nga kamunas may kahimtang karong mga orasa o samtang kita makiguban diri ron paghisgot sa mga isyu nga nagalampigit ka natong tanan, Brigada Carlo. Right, isyu nga atong himay-himayon, atong taltagon, aron nga matagan nato og dugang kasayuran ng atong makaigsunan og labaw sa tanan kaalam. Importante gyud na, Brigada Bala, sugod adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw kana nga Biyernes. Dinhi sa atong programa ang Encuentro. Dapat yun nga sa kanunay, Brigada Carlo, encourage na to ang ato mga viewers, no? Right. Nga ilang gamiton ka na nga number. Yeah, ipabuhagay. Mao na connection na to sa ila, no? Correct. Kay na connection na to sa ila. na. Samtang atong ma-check ang atong mga viewers sa Brigada Bal, kung kita doon actual nga pag-survey, pagbisita dito sa ilang tagstag sa mga lugar, no? Para na ito nakalabay Sabado Domingo, atong nabisita ang Barangay Katanggawan o atong obserban dito nga dili lang sila maminaw sa Brigada News FM kung dili nagtanaw pag yun sa Brigada News TV. Grabe, no? So doble. Doble. Gani, nangutana sila nako, Sir Carlo, kisa din ang imong partner nga sinaw og buhok. Uy. Sinaw mag buhok. Ko ayaw na ninyo og BI-BI kay kuana God's anointed na, pastor na. Alaga. So dito nakita nato Brigada Bal nga doon na mga kaigsoon nato mga katawan nga nagasubay, nagasunod, nagatanaw na sa atong programa ang Brigada News TV din sa atong programa ang Encuentro. Busay padayon yung pagpaminaw, no? Kay mahimo mo maka-comment, maka-react sa atong masgutanan every day sa atong programa. Paspas lang kayo ang connection na to. Paspas kayo ang pag-introduce, paspas kayo ang pag-dispose sa impormasyon. O diya, labi na ka ng mga dili mayong nagkakahitabo silang palibot. Right. No? Dili na pwede nga tagu-taguan ninyo diha, di na pwede nga ipundo lang na ninyo diha sa inyong lugar, kundi i-share na ninyo para mahatagan natong solusyon kay dali po nato ni mapaabot, Brigada Carlo, sa mga tao nga hingtungdan. Yan. Og namoy mga videos nga nakita diha sa inyong mga lugar, mga pagitabo nga inyo nakuhaan og video sa inyong mga cellphone, ipadangat ta diri sa ato ang programa. Mas labing maayo na kay ebidensya gyud na nga klaro. Correct, no? Dili gina pwede nimong tiyaw-tiyawan, tupi-tupion nimo ng video naman na. Right. Pareha gapon Brigada Bal. Nga diin nakitaan gyud nagpangga ang duha ka mga sakyanan dito sa Makilala. Naluoy ko na itong anak na naa sa likod Brigada Bal. Nakaingon in tawag Jesus Christ. Nagpiit sa grabing kasakit Brigada Bal. Naipit pag yun. No? So grabe yun nga pagkabangga kay. Unya nakuha na video. Nakuhaan man og video. Really? Nakuhaan og video. Unya ning katag ni spread out dayon ang video. Unya doon na daytoy kuan katong frontier nga moraga maron man siguro to Brigada Bal. Morning overtake. Unya pag overtake niya nalanganin, ang iya pong kasugat po naratol po. Inayon ta nga mulikay paingon sa tuo. Ningari na noon sa wala so nagsugat sila. Brigada Bal. Unya ang ilag yung mga kuan gyud, mga hood. Grabe gyud pagkabuak Brigada. Pero ginaingon nga sabong sa sakyanan. Sabong gyud to sa sakyanan. No? So buntag para bagyong sayo. Buntag sayo. No? So kinahanglan na mga drivers nato atensyon lang gyud. Kinahanglan nga mag-drive ganita careful lang gyud tag maayo. Kung tan-aw nimo nga medyo nagduka-duka na ka, ay padaplin unya tog kadiyot diha. Makakita kag nagabaligag kape, mangapi ka. Pwede. Okay. Pero di naman ka kinahanglan nga kuan kanang mangita pag kape. Magbalon kag Maxan coffee. Kana bitaw ato mga drivers nga kaila Brigada Bal kanang sa mga tricycle drivers. Ingon man sila nato nga Brigada Carlo, ako magbalon jud kog Maxan coffee. Kay ug asa ko maabtan og katulugon. Didto lang ko mangayo lang ko gini ni tubig sa may mga restaurant tiya. Dayon tasa ako dayon i-mix ang Maxan coffee. Dili gyud isakripisyo. Dapat mo invest gyud sila. Investment mo kuna. Siyempre palit kag Maxan. Kay dili man sa ordinary nga kapigod. Pag-inom nimo ana daghang mga benepisyo nga makuha ang imong lawas. Correct, no? Unya labaw pag yun kung imo pag yung sagulan og nigari ang imong kape. Wala ka nang hanapin pa. Alright Brigada Bal, usa sa mga init kay gutan nga atong gitakol kagapong adlaw. Katong interview ngadto ni Doc
Dr. Piñamante. Then, matod pa ni Dr. Piñamante Brigadang Bal, ang presidente sa Philippine Medical Association Jansan Chapter, nga naa sa 35% ang positivity rate as far as COVID cases is concerned. Brigadang Bal. Dili ni basta-basta nga impormasyon, Brigada Carlo. Kay seron takaron, no? Diretsuhan nato ni pagpakisayod karon sa status sa COVID cases sa Jinsan. Ani karon makauban nato live sa linya sa telepono ang atong Assistant City Health Officer nga si Doktora Lalaine Calunso. Maayong buntag, Doktora Calunso, welcome diri sa Brigada News TV sa atong tulumanon Encuentro. Good morning, Doktora. Good morning po sa ating mga patisan mga anchor at saka sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang bahay. Una sa tanan na Doc Calunso, mahimo bang imong matagaan og overview ang ato mga generals when it comes to the status of the COVID-19 dinhi sa atong syudad? Okay. As of yesterday is September 6, 2021. We have a total number of COVID cases for General Santos City, 10,616. Okay. Out of these 10,616, we have 9,277 recoveries, and we have 351 COVID-related deaths. And as of yesterday, we have 108 confirmed cases. And out of these 108 confirmed cases, we have 61 recoveries, one related death, and all of them, the remaining number on an active cases for that day, which are in the hospital, in our barangay isolation unit, in our, we call it as the TTMS, the Treatment Temporary Management Facility, in which we have our hotel and our COVID Ligtas Center of the sports complex. So these are the different facilities na nandoon yung ating daily active cases. Doc Calunso, atong naibawan gikan sa usa ka meeting sa IETF nito nakalamay Domingo, of course doon na ditoy nang attend no nga mga of course mga members sa IETF, and then it was presented during the meeting nga as of the moment doon na kitay 35% nga positivity rate, meaning to say nga out of 100 nga gipang test, 35 of which positive sa COVID. Unsa inyong comment, unsa inyong reaction nini nga kataas karon kay so far gikan sa pagsugod sa COVID hangtod karon mao ni ang pinakataas nga positivity rate dinhi sa Jansan? If we will be looking into the last 2 weeks, okay, we will start now with our daily attack rate. With our daily attack rate, we have about 13.78%. That is our daily attack rate, 13.76%, in which we are computing that of more than 7 per 100,000 population. So we are now in a 76%, and that is, we belong to a high risk category. We belong to a high risk category, Doctor? Yes, po. Sakto ko? Okay. Yes. Padayon, Doc. And if we have to compare with the growth rate between the first 2 weeks and then for the last 3 to 4 weeks, we are about 21%. Meaning, between these 1 to 2 weeks against the last 3 to 4 weeks, we have an increased growth rate of 21%. Brigada Bal? Yes, yan po, sir. 21%. So, Doc, kaning nadungog na mo nga balita gikan kang Dr. Piñamante
nga 35% na ang positivity rate. Unsa ba ni siya? Unsa ba ni ang inyong Mga data. mga data? Pareha ba mo og data sa kining Philippine Medical Association or diri sa ato mismo sa inyo sa City Health? What we have the data now, sir, is we are computing that based on our population. Our total population is 656,760, and we are computing that per 100,000 population. And this is the legend, sir. In a per 100,000 population, a low risk will only be 1 per 100,000 population. If you belong to the medium risk, it will be 1 to 7 confirmed cases per 100,000 population. And if you belong to a high risk, it will be more than 7 confirmed cases per 100,000 population. Since we are now in a 13.76%. So, So we belong to high risk. Dr. Calonso, mahimo pa po nimo nga hulagway ang status sa atong mga hospitals as of the moment, Doc? For our hospital admissions, recently, with our active cases, we have 988 active cases. And most of them are in the hospital. Dr. George Reyesa, we have 29. St. Elizabeth, we have 65 admissions. Okay. Doctor's Hospital, we have 57. MC, Mindanao Medical Center, we have 10. Shock Sergeant County Hospital, we have 53. Sarangani Bay Medical Center, 13. Jensen Medical Center, we have 8. That is for the hospital. While the rest are admitted with our temporary treatment monitoring facility. Kanibang nga mga kaso, Doktor, igo pa. Wapay so far, kunitandi sa uban nga mga lugar, nga mga tambalanan karon dito, doon na mga waiting list nga mga pasyente nga gusto magpa-hospital, gusto magpa-admit, gumikan kay na sila positive sila sa COVID, pero dili sila makahimo tungod kay puno ang hospital. Dini sa ato, kumusta? Yes, sir. Actually, one example is I think that was last Monday. Last Sunday. We have one confirmed case na ang kanyang oxygen saturation is only about 65. Nagtatakbo na 65 to 70%. I contacted all of these hospitals. Sa St. Elizabeth, number 21 kami sa waitlisted. Sa Dr. George Reyesa, we are number 8. In Doctor's Hospital, we are also the same. This is about 18. It's number 18 kami. So, what we do is, ang ginagawa namin presently is to help these people. We have to place them in our isolation facility and manage them as much as we can do. But we are talking or we are coordinating with some of our internists. So, ibig sabihin noon, parang ang ating mga isolation facility ngayon nag-inform namin. Kasi ginadala namin yung pasyente, nilalagyan namin ng oxygen, dinedischarge namin. So, in order na meron tayong magawa while waiting na meron mga vacant room. Kining temporary treatment facility, Doctor, separate ni siya sa barangay isolation unit. Correct ba, Doc? Yes po. Okay. The barangay isolation unit, we call it as the community. The community isolation unit. Right. These temporary isolation units, we have our hotels. We have the Tibuli, the Legra, the Del, the Hotel Dolores, and we have two
TTMF, which is also accredited by the DOH. They have the Buayan COVID Ligtas Center and the Sports Complex Isolation Unit. Okay. Doc, pila ka buok ang atong temporary treatment management facility TTMF sa LGU? For now, Yes, Doc. we have 300. Okay. Sandali, sir. Wala ako. We have about 1,350 clusters. We have 350 community isolation units. Community isolation unit at 350, Doctor. How about sa Yes, sir. temporary treatment management facility run by We have six. 6? Aha. Six. Okay. Kumusta Doctor? Kaning 6 na to ka mga TTMF. Considering na doon na tayo mga waiting list ng mga pasyente sa mga nagkadaiyang ospital, nagpasabot ba ni nga kadto mga waiting list atong gibutang dito sa TTMF? Not all of them. Okay. Not all of them are placed in our TTMF. Some of them in our community isolation unit. Hati-hati po. Depende po sa the doctor, the medical health officer, handling the COVID patient. Doc, unsay gihimo nato when it comes to the waiting patient? Like for example, ganina sa Elizabeth Hospital, dunay pipila ka mga waiting patient. Samtang gapaabot sila, unsay intervention nga atong gibuhat ngadto nila. Kung pananglitan wala sila didto, mabutang sa TTMF. Sir, Yes, based Doc. on the DDH guidelines, we can place any mild to moderate COVID patient at home quarantine. Pag meron po sila mga symptoms, we usually transfer them to an isolation facility. Dahil ang ating mga isolation facilities, we have nurses na makapag-monitor sa kanila. Dito sa ilang balay, Doc, meaning self-quarantine sila, dito sa ilang balay na lang. Tapos naatay mga nurses nga mo adto dito, mag-monitor sa ila? No, sir. Pag meron tayo mga symptomatic, ibig sabihin symptomatic, mag-fever, they're starting to bumababa na ang kanilang oxygen saturation that is below 95. We usually transfer them to our TTMF or to our community isolation unit. Dapat ang nasa home quarantine are only symptomatic, meaning no symptom. Dr. Calonzo, out of pila ka mga cases nga naata karon, unsa man ni nga mga barangays nga dunay daghan nga mga kaso sa pagkakaroon, Doctor? Okay. We have top 10. We have top 10 cases. Dali, sir, ha? Yes. Okay. As of now, the number one is Barangay. Number 1 is The number one as of now is Barangay Lagaw. pila ka case, Doctor? Barangay Lagaw wait, sir. Ikaw ang number. Barangay Lagaw has a confirmed case of 195. Come again, Doc. Come again. 195. 195 ang Lagaw. Okay. Yes, po. Okay. And then followed by San Isidro, which is 187. 187. Fatima is 91. Fatima 91. City Heights is 89. City Heights 89. Yes. Labangan is 72. Labangal 72. Kalumpang is 51. Lumpang 51. 51. Yes po. Aputan is 49. Come again, Doc. Unsa to nga barangay? Aputan
Apupong. Apupong, okay. Apupong is 49. 49. Okay. Mabuhay has 34. Mabuhay, And Buayan has 30. Okay. 30. So Buayan 30. So kaning mga data karon Doc, mao ni ang latest. Yes po. That is more than 988 Kumusta Doc confirmed ang active cases. so Lagaw, San Isidro, Apupong mo ni ang mga top nga mga barangay sa Briganambal. Doc, kumusta man ang inyong kaning contact tracing? Sir, in terms of contact tracing, we have every confirmed cases, we have about 10 to 15. Contact traces. Direct contact. Okay. Doc, sa kadaghan nga mga kaso karon sa lain-lain nga mga barangay, posible ba nga mapatuman kining granular na lockdown? Kay mura man og doon na ba yung mga Doc kaso nga ang barangay purok, duha ka purok, tulo ka purok nga considering nga doon ay concentration sa mga transmission ana nga lugar, gipatuman or girekomenda sa City Health ngadto sa IETF ang pagpatuman og granular lockdown. Sir, recently, napag-uusapan na po yun. But wala pa pong concrete na pwede kong ibigay na statement as to the creation of the granular lockdown. I see. But so far, Doctor, as far as the IETF and your office is concerned, you have not yet recommended for a granular lockdown bigikan pa sa una hangtod karon. So, ingana ang status, di ba? Yes po. Okay. So, kanusa man Doc, ang inyong office sa City Health, kauban sa atong, of course, kamo, ikaw, assistant City Health, and then ang atong City Health officer, kamo magsabot diya, kamo nga mga mga opisyal sa City Health. Pagtanaw ninyo, high risk kaning purok, high risk kini nga barangay, kinahanglan ato na ning i-rekomendar ngadto sa ITF aron nga ITF maka-decide og ipatuman ba ang granular lockdown kay dili man mahimo nga kamo lang amo decide kay daghan man ang mga committee nga nag-involve sa ITF nga mulihok by the time nga doon ay implementation sa granular lockdown. Yes, sir. In terms of granular lockdown, we always think that is health versus economy. Right. Yan po lagi ang ating iniisip dyan. So, I think there will be a lot of people who will be coordinating or they will be putting into inputs about that. Pagdating po sa ginagawang granular lockdown. Kasi, as in, we have to compare to NCR or the NCR plus. That is what they are doing now. Granular lockdown to every area. We have local transmission. What I mean for local transmission is there is a particular confirmed case that have a direct contact as much as more than 5 to 10 cases. Okay, yun. Pwede na natin sila magawang i-recommend for a granular lockdown. However, in our area here in General Santos City, it is still usapan. It will be mangyayari because syempre, papasok na rin doon ang economy again. Doc, ang inyong computation sa percentage rating sa transmission against sa population sa Jansan, di ba? Yes po. Okay. Doc, doon na ba'y merit ang percentage rating nga gipresent sa PMA nga out of 100 nga gipang testing 35 of which positive nga meaning nga naka-pronounce sila nga doon na natakaroy 35% nga positivity rate. Doon na ba'y merit ang ilahang figure o ang ilang information nga gipagawas, Doctor?
Sir, I cannot comment on that, sir. I think we need to reconcile siguro ng ating mga data. Oo. Kay kuan man gud Dok, atong nahibaw-an why we nagrespeto mi sa imong kuan comment tong di lang kamo comment pero sa atong mga previous interviews man gud atong nahibaw-an nga ang Gensan karon usa sa mga LGU nga dunay taas nga positivity rate kung itandi sa uban nga mga LGUs doktor. Based sa kanabitang na testingan nga out of 100, 35 of which ang positive, doktor. That is, sir, that computation is representing the average daily attack rate. But for the positivity rate, ang kinukuha po natin, sir, is that the total number of Population. the total number of persons who undergo the swab test against the total number of positive cases. I see. Okay. Dok, saray Brigada Bala kay dugang question ni Doktor. Okay. Doc Lalaine, nalang ko ano sa imuha. Kini bang sa barangay karon, no? Kining top 10 nga imong gi-report sa amo karon. Now, kining Lagaw, San Isidro, Pupong Mabuhay, Patima, City mga high pointer ba. Unsay inyong communication ani karon sa ato mga barangay level, no? Para nga unsa bay makontrol nato ni kay siyempre na sila sa top eh. Sir, with this increasing number of cases, kino-consider natin number one, as we pinali namin with this number of cases, example for Lagaw. As of now, with this 108 cases, and Lagaw has about 195 active cases. Yung detalye namin, most of them are from the workplace. And kung makikita po ninyo, among the workplace, ang marami na yung nagkakasakit are the health workers. These are the health workers of the different hospitals as well as from the community, from the city health office. So, yun po. Mga RHU, are you referring to, Doc? Are you referring to RHU? Yes po. We have from the different RHUs having a confirmed cases. So, Yes po. Kanang Brigada Carlo, mo tanat kang Doktora Lalaine, kanang 198 man tong sa Lagaw, no? Dok, mga pila ka porsyento kanang nagdala ana nga mga virus nga gikan sa atong mga RHO kini mga frontliners nato. Example lang. Frontliner as in the health workers. Yeah. That is about 40% of them. 40. daghan. Ubay-ubay. So, Yeah, unsa man na, Doc? from the different hospitals. Oo. Alarming na, Doc? Or okay lang? Of course, it is alarming, sir. Oo. Alarming na po yun, sir, na we have such a big number. However, with this time that we have community transmission, we cannot do about it. Kasi parang lagi kong sinasabi, sino ang magtatrabaho para sa general, hindi tayo lang rin. Okay. Doc, Kung halimbawa, dunay pangutana diri, Doc, no, sa ato ang viewer, wala ba'y koneksyon ang vaccinated na mag-positive sa swab test? Sir, wala po. Because our vaccine is not a live attenuated vaccine. It is only a live attenuated vaccine who can produce another disease. Okay. Balikan na to, Brigada Bal, no? Katong, Doc, imong gayon nga 40% of which nga na infected mga frontliners, mga medical health workers. So, unsa may atong initial nga intervention ani, Doc? Are they well monitored? Sir, most of them are in the isolation facilities, while some of them are admitted in the hospital. Okay. Pero kumusta man, Doc, ang level of mortality kay mabala ka puntaan nila taon kay mga health workers baya? Mao ni mo trabaho. Oo.
Yeah. Presently, with all our health workers who are part of the confirmed case, so far wala pa naman tayong umaabot sa critical case. Okay. Very good, no? And then, Doc, They usually belong to asymptomatic and mild cases since they're all fully vaccinated. Dok, unsa po'y effect kaning 40% no? Diha sa atong mga hospitals kay kini sila mga frontliners man. Dako po ni siguro ang epekto dito sa mga hospital, no? Kay siyempre di naman sila makatrabaho kay na-quarantine man sila. Yes, sir. Number one effect, sir, of course, is the lack of manpower. Yung ano ang mangyayari when there is a lack of manpower, hindi ka naman kaagad, you can pull some other health workers that putting into the facility. So ang naiiwan, they have to make changes on their schedules. If you are doing what we call as the 8-hour shifting, so nagkakaroon ng changes. Ang iba nagkakaroon ng 12 hours, ang iba nagkakaroon ng 16 hours. Nako. Oo. Yun ang nangyayari, sir. Kaya, medyo marami ang nagkakaroon in the long run, nababag down because of the number of hours na siyempre, sineservisyo nila. In a day-to-day basis, of course, we have their own day off, pero hindi naman sufficient ang day off na 1 to 2 days sa pagod. So, ganon ang nangyayari. So, posible may tabuan ni ma-drained ang atong mga hospital sa mga workers. Dok, diha sa ato sa hospital sa city, gining Dr. Rica Hospital nato. Pila man ka percent na diha karon ang mga workers nato, mga nurses o unsa pa na diha sila nga na apektuhan, natakdan. Kung if you look at it on the 100%, I think about 80% na ang nagka-COVID, nagkaroon ng confirmed case. But some of them, of course, tapos na ang kanilang quarantine days and they're all back to work. And recently, we have only siguro about 15% lang ang ating mga citizens na mga positive ngayon. Sa Dr. George Ray. Dok, pwede na ito balikan tong sa Barangay Brigada Carlo, no? Ako na worry ko ato ba katong mga positive nga naa karon sa mga barangays, labi na itong mga nasa top 10, Doc Lalaine. Dok, unsa may atong pwedeng mahimo ani o unsay ginahimo nila karon o sa barangay level? Kaya kung dili man ni siya mabantayan, ang transmission ani ba? Mas mudaghan pa ni siya og paspas. Dili ni siya address. Number one, sir, every RHU or every barangay has a number of contact tracers. The DILG nag-hired sila ng mga contact tracers na in-augment nila sa ating sa City Health Office to help for the contact tracing. So every day, bawat confirmed case, within 24 hours, they must be called. Dapat ma-call sila for confirmation and for instructions. Dok, kini mga contract tracers nato sa barangay, kinsa bay naga-manage ani sila, ang inyong opisina o ang barangay mismo? Ang City Health Office po. So every day naga-report sila sa inyo, nagahatag sila og resulta sa ilang contact tracing. Yes po. Pag pasok ng umaga, it will provide sa kanila ng ating team leader, which are our nurses. Good. Ibibigay sa kanila, ihati-hati sa kanila, who will carry out with this number of confirmed cases. Then at the end of the day, mag-uusap na naman, magkikita na naman sila what happened to the contact tracing. And along the way, during the contact tracing, if meron mga problema, it will arise, they have to call the team leader, which is the nurse, or the doctor, their supervisor. Doc, Doon po. Yun po yung ating practicing. Confirm lang, Doc, ang mode of transmission karon is family to family members? Oh, ayan. Yes po. Family members or within the office. Office, family. Office to family.
And then, Okay. family to office. Yes po. Aha. There is no such thing as family to office. Most commonly, it is from the family, from the office, from the workplace to the family. Dok, kini nakita na ko no, ako dili man gyud ko expert Brigada Carlo. Pero sa kining nagakahitabo karon Dok, medyo kini mga top 10 sa nato giistoryahan nga mga barangays. Dili mapungan pila ka adlaw mo taas gyud ni mo na akong understanding no, mo na akong pagsabot. So sa inyong level sa City Health, kay ang posible mahitabuan ni Dok, kumakulang man gini ato mga ospital. So wala magintay masudlan ani nila. Unsa kay mga mayong plano ninyo, inyong mga suggestions para sa atong LGU nga di man siguro ta makahimog hospital Brigada Carlo karon kay ulahin na siguro kayo nya gasto kayo. Unsa ba kay mga maayo na manggugoy nakita nga ubang mga lungsod, ubang mga syudad nga nagahimo sila kanang temporary hospital nga through through mga van, no, container van, Doktora Calonzo, kay tanaw nako murag mo taas pag yun yung number sa sa COVID resurgence, Doc. Sir, actually, if there will be a certain barangay na umaaklat ang kanyang number of cases, it is because maganda ang kanilang contact tracing na ginagawa. Aha. Na susuyod nila lahat ang mga taong direct contact of this one particular confirmed case. And with regards to the isolation facility na sinasabi ninyo, we have already that. We have 8 40-footer van and we have 8 20-footer van. And it is already at the Buayan, at the back, before the Buayan COVID Ligtas Center. Kung pupunta po kayo sa Buayan COVID Ligtas Center, makikita po ninyo, nandoon na. It was already placed. One 20-footer van, nagawa nila ng 4 room. And one 20-footer van, nagawa ng 2 room. So all in all, we have about 48 rooms in that. Okay. Good, very good. So what is lacking now is electricity and water. I see. Pero existing na karon, Doc, and then functional na. Hindi pa po, sir, kasi wala pang tubig at saka electricity. Okay, sige, okay. Doc, when it comes to the disposal of the dead ba, kuan ba ni under ba ni sa City Health, Doc, ang concern labi na kung ang pasyente dunay COVID, under sa inyo nga committee ang disposal of the dead? Yes po, sir. For this disposal of the dead, it will only be 2 options. One is cremation, that is not more than 12 hours, and immediate burial, not more than 12 hours. Dok, kung sagi klaro nga protocol when it comes to the disposal of the dead na inyong gipatuman? If it will be in the hospital, of course, COVID siya in the hospital, automatic the usual protocol, put the person in a body bag, in a cadaver bag. And then, if the family will opt to have cremation with that body bag, pwede mo na siya i-transport for cremation to Monticello. But when you opt to have an immediate burial, yung body bag na yan, ilalagay mo pa sa isang kabaong. Ilalagay mo pa sa isang kabaong, then you have to bury it. It must be at least sabihin natin not more than 10 person na pupunta doon to parang sila ay within the family members na sila ay magtitiling doon sa paglibing, but they must be about 10 to 15 meters away sa paglibingan. And these are people who are not directly contact with the confirmed case. But according nga, ikwento sa akin ng replace, pag COVID, usually ang nakapansin nila, marami na daw ang 5 na pumupunta doon.
para mag-attend sa burial. So, limited Ganun lang people. kakonti. Only limited people. Limited. Oo. Yeah, not more than 10%. Dok, last week, doon ay insidente nga COVID positive na matay diha lang sa iyang van. Tapos, ang hospital nag-contact sa RHU, walay ni tubag, Dok. Matong tungod kay gabi naman, ang kadaber diha sa sakyanan, ilang gidaog balik dito sa ilang balay. No? Which is positive. Kay video doon ay murag miscommunication nga nahitabo. Ang hospital nagsigig tawag sa RHU o niya way mo tubag. So, ang nahitabo, gidaan na lang nilang balik ang ilang patay dito sa Panimalay. Kung sa'y kuan nga malikaya na to ni Utrodok kay confirm man sa ospital kay ang pasyente gida sa ospital wala gi-admit o niya gi-test una pagawa sa testing sa RT-PCR namatay ang pasyente niya positive. I think, sir, it's not an RT-PCR. It's the rapid antigen test Antigen. na Okay. nakanda. Oo. Yeah. It was a rapid antigen test that was conducted. Rapid antigen. Ang tamang protocol po, sir, is it will start kung saan namatay ang patient. Oo. Kung saan nangyari. The proper protocol will start from there. Oo. Oo. If it is in the hospital, they have to have the proper procedure. Place the person in a body bag, and then let the body stay in there. Dok, Kay wala man doon lang. ang kaso, wala man siya ma-admitted, meaning dihara siya sa van, sa gawas, dihara siya sa gawas na matay, Dok ba? Mao to nga, ang gibuhat sa ospital, ilan na lang gi-contact ang RHU. So, kadto nga kaso, Dok, unsa man, obligated ba ang ospital nga mo Produce. mo atiman adto, bisan og ang maong pasyente wala ma-admit, diha lang sa gawas. Yes, sir. Yes, sir. We have many cases in some other hospitals na with such case, it will only be through communication. Oo. For me, I will make a certain comment. Oo. Doon na lang sana muna. Stay the dead body inside the van Okay. and stay there until morning. Okay. I see. So, okay ra to nga sitwasyon. Kadto nga sitwasyon, Dok, akong Osbon, wala ba'y liability ang hospital ni adto nga wala nila gyatiman ang patay as a matter of protocol? As a matter of protocol, sir, kaya nga, nung nag-uusap na kami with the RHU Fatima, Oo. meron mga lapses day. May mga lapses day. Okay. Because it was early morning, ang kinausap doon sa isolation facility in NASA, sa Tanod, the Tanod, small Dr. Igrobay. Oo. Tinawagan siya. And then, meron instruction na the body should be placed in a cadaver bag. Okay. And then, they opted to have a cremation, then punta doon. But somehow, nalilito na kasi yung anak. Nalilito na yung anak, what to do. Kasi pag feeling niya is, Pasa-pasa. ano yung tulak-tulak, parang parang ganon, basta nalito na siya according to the anak, kasi nakaupo rin yung anak, kinusap ko. Nalito na siya, so, pero the best sana na nagawa is, we have to stay na lang sana doon. Kung saan namatay, kasi gabi yun eh. We Correct. cannot do anything sa gabi. Mhm. They have to stay there
share na lang. Kasi, isipin, most of them are, they're contact, they're exposed to confirmed case. So, nagsama-sama na lang sana sila doon. Stay there until morning para nagawaan natin ng magandang paraan. Pero kanigod nga mga circumstansya, doktor, kuan man this is beyond normal. No? So, Yes po. para nga di na ni siya mautro, Dok, kay siyempre, katong anak, wa gito kay baw kung sa iyang buhaton. Walay naka-advise po. Wa po'y naka-advise. So, nanawag kung tang hospital sa RHU, wa po'y mutubag. So, dili ba pwede, Dok, nga doon na tayo 24 hours nga line aron nga kung pananglitan, di man ta makaibaw kano sa tamamatay, gabi man og adlaw, at least doon nag direct intervention sa committee nga mo take charge sa disposal of the dead. Actually, sir, we have hotlines. Lahat naman ng rural health units have hotlines. Meron tayong mga hotlines na inilagay dyan sa ating Gemsan webpage. Pero ito nga, pag-uusapan ito the proper protocol of having this because there are also other cases na nangyari nito in some other hospitals na hindi naman nangyari ng gano'n. At saka ang the best siguro dito, Dok, nga sa hospital, dito naman gito siya, ma-produce na lang po nila ang cadaver bag para masunod na lang to siya. No? Kay, sa bagay, bayaran magyapon na sa pasyente. Yes po. Yes. Actually, the anak has money. Meron siyang bro bit na money. Actually, meron din siya bit 10,000 at the time. May pera yung, may bit ng pera. There's really a miscommunication. So, yun po ang mga dapat i-stress out natin na maging maayos. Tingali, na hindi na mangyari. tingali, doktor, wala na lang mo engage ang ospital considering wa man gyud ma-admit ang pasyente. No? Pero kung panalitan naa pa ni unta sa protocol nga na-admit or wala, basta namatay, unya positive nga COVID, unya naa sa ilang premises, kinala ng hospital will take full and total responsibility to confine the dead, unya i-coordinate na yun sa City Health. Aron nga, right there and then, bisag unsa pang urasa sa kagabion, matiman gyud ang maong patay. Yes po, sir. Actually, parang yun ang dilema na nangyayari doon sa hospital. Are we going to attend this? Hindi naman napasok sa aming facility. Parang ganon. Nagkaroon. Pero we talked with the director of the hospital. Kinabukasan, nag-usap kami at sabi niya, sige, i-guide mo ako para next time it will not happen again. Okay. Very good. No? So at least it will be incorporated in the protocol. And then it will be implemented in all hospitals in General Santos City. Dr. Lalaina Calonzo. Yes po, sir. This is not the first case that happened na meron tayong positive case in a particular hospital na tinatawag natin DOA or we call it it was an imminent death na pagdating doon, namatay, na along the way or while waiting for the results, namatay ang patient. This is not the first time. In some other hospitals, it happened. Lastly, but we usually, it's just a communication. Okay. Doc, I do not know kung ano na nimo nga information nga si Doc Piñamante gagahapon na amo siyang na-interview. Murag na siya proposal mag-prepare na lang ang LGU o kining mass grave, Brigada Carlo, no? I do not know kung unsa imong comment ani nga mag-prepare na lang ang city og mass grave ay sa sitwasyon nato sa COVID, lantaw nila, medyo mudaghan yun daghan po na mamatay, mahal ba kaya magpa-cremate? Unsay comment mo Sir, parang mahirap mag-comment on that. Siguro,
All we need to do is talagang we have to gabayan na lang tayo ni Lord dito sa lahat ng mga nangyayari ngayon. And we have to step up. Step up na lang tayo Right. from us in the community. Mm. Oxygen, medicine. Actually, kung titingnan natin sir, with this 988 active confirmed cases dito, about 95% are all symptomatic. Yun ang sinasabi nga namin sir, there is really a difference between last year and this year about our confirmed cases. Almost lahat, yung sinasabi namin, sabihin man natin, like for example, in barangay na to, we have 145 confirmed cases. Yeah. I think we have only 10 or 20 of these who are asymptomatic while the rest are symptomatic. Iba ngayon, sir. Iba ang cases natin ngayon. So, what we need is just to step up na lang, sir. Yeah. Have these mga needs natin, mga logistics, mga supplies na kailangan. Just to make sure na yung ating mga symptomatic na mild, we can have to protect them, hindi sila ma-develop into moderate or severe cases. That's right. Doktor, sa di pa ka na mo buhian sa atong interview karong buntaga, doon ay pangutana dere, pabor ba kuno mo sa face-to-face classes nga hapit na raw ipatuman na doktor? Ano yun, sir? Face-to-face? Face-to-face nga klase sa pagbalik sa school year karong September. Face-to-face. Yeah. Face-to-face, oo, classes. Oo. For now, sir, I don't recommend for that. As of the moment, Doc, I don't wala need. recommend for that. So far, tanaw ni mo? So far, yes, sir. We still need to evaluate all of this. But presently, with this number of cases, sir, here in Vientiane, hindi pa talaga pwede ang face-to-face, sir. Okay. Doc, Lalaine Calonzo, thank you so much for your time. Pag-shed o dugang informasyon o kasayuran, at least every now and then, tingali, Doktor, ma-plaster nato ang mga status sa atong pag-fight sa COVID-19 din sa Jansan, and then kamo diya sa City Health dako kay mong kabahinan aron nga ang ato makatawan padayon nga dasig nga makiga-kumbate nining pandemic nga atong gitubang karong mga panahon na. With that note, manawagan siguro si doktora sa mga taga-barangay. With that note, Dr. Lalaine Paliog, panawagan sa atong mga viewers karong buntaga o unsay mas labing angayan ug haom nga buhaton nila karon gumikan kan transmission na naraba sa ilang tagsa ka mga padmalay. Dr. Lalaine Calonzo. Yes, sir. Gusto lang, I have to relay this message to our all generals. Since we are now, as General Santos City is one of the high-risk areas with an active cases surging daily, number one po, kung wala po kayong ginagawa, wag na lang po lumabas. Just stay at home. Number two, if you will go out, it must be necessary. And while you are outside, you must always wear your face mask and face shield wherever you are. Kasi nakikita namin, even mismo, I myself, I can see it. Kung pupunta ka ng mall, if you have to look at these people, ano nangyayari? When they go inside, they have the face mask and the face shield, then pagdating doon sa loob, wala nang face shield. Nasa ulo na, ginagawa ng headband. English is not proper. They have always to wear it properly. That is one way of cutting off the chain of infection. And number three, sana po, since at this time, we are still on the A183 for the vaccination. Sana, ang atin ngayon kino-consider talaga, and we have to focus yung tawag natin, 8-2 yung ating mga senior citizens. Those parents, those children, please motivate the senior citizens na magpa-vaccinate sila. This is the only way na they can help us. And number 4, always be reminded na wherever you are in the workplace and even at home,
please follow the minimum health protocol. Okay. Yan lang po, sir, at maraming salamat. Salamat, Dr. Lalaine Calonzo, ang atong Assistant Health Officer sa General Santos City. Brigada Carlo. Okay. Bato, Brigada Bal, ang atong pagpakinabi, ang atong kang Dr. Calonzo. Mayo Importante kayo na, no? Mayo kayong pagkaano niya, no? Pagka-delivered sa mga sa mga tubag, sa mga pangutanan nato. O kunya, kanto, unta, ma-absorb po sa atong mga kaigsunan. Mao na importante kanang absorption, Brigada Bal. Absorption yun kay... Pagsabot yun, kay sakto man to yung giingon. Musod kag mall, pag agi nimo sa security, magsulob ka sa imong face shield. Pero pag sulod na nimo dito sa mall, ang face shield gibutang na diri sa ulo. Dili na facial, hidba na. Hidban. So wala gyapon, di ta kasabot, no? Unsa bay nahitabo nato nga og moadto na ta sa mall, nga tuwa na dito ang mga tao. Ang atong facial ibutang naman hinoon diha sa atong ulo. So, wa gid ta kasabot gyud. Wala gid kasabot, no? Kanang gahi gid tag ulo. Libog-libog na libog. So, og mamatay ra ba, og masakit ra ba, maglisod na ginhawa Brigadang Bal. Aya padayon manawag nag bisag kinsa nga Santos diha. Manawag na. Pero Brigada Carlo, kini bang nagkakahitabo karon sa ato mga barangay? Katong giingon ba nila sa mga sila taga-health sila, high risk ang Jinsan. Kana High risk. ato nang isgutan Brigadang Bal sa pagbalik sa atong programa ang Encuentro! Welcome back sa atong programang Encuentro, kabrigadang Val Gilaran. Baliktad din mga ka-brigada o gatog istoryahan nga kadiot Brigada Carlo katong mga pag-istorya kang Dr. Lalaine, no? Right. Kani sa atong panahon karon, gusto lang po nako i-focus dito Brigada Carlo katong 92%, no? More than 92% ang recoveries. No, dapat mo focus po ta diha. No, kay kung mo focus na lang po ta dito sa 10,000 nga na COVID, mura po tag mawadaan og kuan ba ma-lose heart no, dapat dili ta ma-lose heart mga kabrigada. No, butang nato sa tong mind nga kung dunay 10,000 ka COVID positive diri sa Jinsan, ang naka-recovered is 9,000 plus. 9,000 plus. So diha ka mo focus para nga hagkap imong pagbati. Para dili ka dili ka makulbaan, Di ka mataranta. pero dili po na nimo iabuso ang imong faith, kanang imong confidence, di po na nimo iabuso nga pataka na lang ka, mamangga na lang ka diya, unsa na lang himuon nimo. Ang percentage sa rating manggod gaylang gidetermine Brigadang Bal, kuana 10,000 out of 10,000, 9,000 na naka-recover. So doon na sila 98% ka recovery. Okay. Now, pero kung imong lataon Brigadang Bal, puno na ang ospital. Naay mga waiting nga pasyente. Way kasudlan. Kisa man di mataranta na karon be. Kay ang usa sa problema man gud nganong gaguot na waiting kay gamay ra pud atong ospital. Mao lagi. Sa kadako na sa atong sa kadaghan na karon sa lumulupyo kanang design sa atong ospital kadto pa nang ang atong 200,000 pa lang. Unya karon gihamit ta 700,000. Wa may magbuhat og ospital Brigadang Bal nga dako kayo kung ang ilang feasibility study Di mo ginansya. of ROI kuan ra gamay ra. So, wa pa nag-anticipate ka doon ay pandemic ka may tabo, no? Wa po sila kakita na. Wa sila kakita Pero na. ngano ba ang China? Believe kay ko sa China ba kapag na sila na matikdan gamay sa kini sa COVID, nagpahimo na sila dako kay ospital. China man to. Grabe, China, man to, Brigada Bal. Kusyante gid, no? Kaya nakita nila lahi man gud ang prinsipyo sa China god sa mga Hapon. Pag naay problema, ina-consider nila nga opportunity. No? Business on tani. Kay madaghan magini sigurado ni di. Maghimo ta dag ospital di. Pag abot, wa sila problema kanay ospital. Okay kayo. Sila daghang bakuna. Di negosyo kayo. Dili sa tuwa karon ang problema gay nato karon Brigada Bal, kulang ang bakuna. Bakuna. Ang sentro karon sa bakuna kadto pa mga senior. Di apay mga senior di pagid magpa-bakuna. Di sila magpa-bakuna. Kay bahala na kuno total gamay naman lang kuno ilang kinabuhi, mamatay na magyapon sila. Orang pataya. Hadlok man kuno sila ng masumbi. Kana ba mga fake news Brigada Bal? Mas mutuon ta sa fake news kaysa tinuod nga balita Brigada Bal. No, ay na lang ng mga fake news diya kay that is very not necessary. Karong mga panahon na di ta kinahanglan mga fake news karon. Kinahanglan ta karon nga ma-strike na to ang balance between economy ug health kay aron nga ma-survive ta Brigada Bal. Tanawa
Karon Lagaw number 1 Number 1, no? sa transmission. Number 2 San Isidro. Sa Isidro biya ning ato, no? Kani ato sa brigada, kuani, nani sa boundary sa San Isidro Lagaw. Lagaw. Oh, O asa man tani? Asa man kita ni Mark? ang dako hinoon nasa San Isidro. Ah. Ang gamay nga area diri sa Lagaw. Ah. So pero na ang brigada complex Ah. nagbarog di siya sa boundary di gyud sa tunga sa Lagaw ug sa San Isidro. So San Isidro ug Lagaw ta. So kuanta kanang Lagsan. Oh. Lagsan. Lagsan. Oh, sa ato pa ang Lauma ba ng Lagsan? Lagsan, Lagaw ug San Isidro. Lagsan. Oh, Lagsan. Oh. Unya karon Brigada Bal, Oh. kung imong itipo ang transmission sa duha ka barangay, kapin sa 300 na. Dako kayo, no? Kapin sa almost 400. Oh, almost 400. Oh. So, Kaya kan nara ba ingon ra ba si Dr. Lalin nga naana ang transmission nara sulod sa balay. taas balay. Nara diya gasugod. So sa Oh. to pag naisa diya automatic na og 5 mo. Of course. Og 8 mo sa balay, 8 dayon. Mayon ta kung sakto tong ingon ni Dr. Lalin Brigadambal nga ang ilang kanang contact tracer bitaw. Magaling. Sa isa ka pasyente mo contact sila og napulo. Ngadto sa 12. I hope kailan na matuman gyud, no? Pero ingon si Dr. Lalin nga ngano daw ang kining mga lugar barangay nga tag-as og Kaso. positive cases kay magaling daw ang ilang contact tracer. Trabaho. Sakto po na, no? Sa ato pa, buti masabot, kanto mga barangay nga gamay ra og transmission, Wala siguro ga trace. basi mga pulpul tayo lang contact tracer, wa mo trabaho. Wa mo trabaho, no? Oh, challenge na nato sa inyo ha. Oo. Okay, pareha man lang mo trabaho, pareha ra pun silang sweldo. Correct. No? Ato pa lugar, ka ang Tagalagaw, kung yan kayo lang contact tracer, kay daggan kayo sila the record nga mga transmission. Si Dr. Lalin ang nagsulti ana. Of course, yeah. Nga kuan lagi daw nganong tag-as man na diha. Oo. Kay maayo mo gud ilang contact tracer. Grabe po na. Grabe, no? Tungod sa contact tracer. Una, dayon na, Brigada Bal, sa di pata mo hatag sa ato ang Eye in the Sky karubuntaga. One note nga atong gi-consider po sa interview ni Dr. Lane. Kadtong pag-dispose sa mga patay. Kana lagi. Nga doon nidawat sila, nga doon nagyoy jutay nga kapalpakan sa protokol. kapalpakan, oo. Doon ay jutay nga kapalpakan sa protokol. Pero nindot nito kay pagkaugma dayon, giistorya dayon ni ang hospital. Ang hospital o diyan yangkon man po sa hospital nga naapot sila gamay nga ano. So ingon sila nga dili nila buhaton sunod. So, tungod to kay dunay miscommunication nga nitabo. Miscommunication. Ang hospital Bigadambal wala sila mo take responsibility sa dead on arrival na sa premises hospital bisan pag wala ma-admit ang hospital mo take gyud og responsibility tungod kay COVID patient man na. Nagiging connected naman sila dito kay giswab na ganin nila. Correct. Oh, di ba? Sa Correct. servisyo na. Wala lang ma-admit. Wala lang ma-admit, no? Oh, kanang kadaver bag, naamang siguro na kadaver bag po siguro ang hospital. Right. Pabayaran pa ba na sa ano? Sa ano kayong delikado mo gud ato Brigada Carlo, positive. Unya karon gibiyahe to. May man nag-close kay ng van. No? Siyempre mauban biya na sa hangin ang kanang virus. So man nga susunod lagi, no? At least eye opener nato ning tanan. Ato nang tan-aw Brigada Bal if in a couple of days ma-incorporated na ba na sa protocol diya sa disposal of the dead person. Lain man gud nga committee ba ang magkupot ana diya sa interagency task force. Kay committee man na sila na Brigada Bal. Kining disposal importante kay ni. Correct. That is one committee. Unya sa ato mga kabrigada karubuntaga, daghan kayong salamat sa inyong pagtutok o pagsubay, pagtanaw dinhi sa atong usa ka oras og tunga nga programa. Salamat sa kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta, pagtanaw, pagpaminaw diri sa atong tulumanon ang enkwentro kauban ni Kabrigada Carlo. Mga kabrigada, hangtod ugma no sab sa maog gyapon nga oras alas 7:30 ngadto sa alas 9. Aron sa paghisgot sa mga isyu nga nagahilambigit kanatong tanan. Kini si Brigada Val Gilaran. Ako sab si Kabrigada Carlo Guzman Dugaduga. Mubarug alang sa kamatuoran, kangayan ug kagawasan. Generals, be proud of Jensen again. Barug Jensen! Kini ang programang Encuentro! Encuentro!